Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita ang yumuwayog sa buong mundo ngayon. Ang Estados Unidos ay muling naglunsad ng malawakang serye ng mga pambobomba at pag-atake sa himpapawid laban sa bansang Iran. Ang biglaang hakbang na ito ay nagmamarka sa agarang pagtatapos ng pansamantalang tigil putukan na idineklara kamakailan lamang. Ayon sa mga ulat, ang White House ay formal nang nag-abiso sa Kongreso ng Amerika tungkol sa muling pagbabalik ng kanilang kampanyang militar laban sa Iran. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding gulat sa komunidad ng diplomasya. 2 linggo pa lamang ang nakalilipas ng ihayag ng Washington na matagumpay nilang nakuha ang kanilang mga layuning militar, sabay pirma sa isang kasunduan sa Tehran na nagpapakita ng kagustuhang dumaan sa diplomatikong proseso. Ngunit sa isang iglap, tila itinapon ng Administrasyong Trump ang lahat ng ito upang magsimula ng mas agresibong yugto ng labanan. Sa kanyang pinakahuling pahayag, walang pag-aalinlangang inanunsyo ni Pangulong Donald Trump na wawasaki ng militar ng Estados Unidos ang tinatawag na Bundok Pickaxe o Pickaxe Mountain. Ito ay isang kilalang bulubunduking rehiyon kung saan pinaniniwala ang itinayo ng Iran ang kanilang pinakamatitibay at pinakalihim na pasilidad ng militar at nuklear sa ilalim ng lupa. Nagbabala rin si Trump ng mas matitinding atake kung hindi magbabago ang Tehran. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, maraming eksperto at tagamasid sa buong mundo ang nagtatanong, bakit nga ba nagpasya ang Estados Unidos na tuluyang sirain ang kasunduang sila mismo ang nagtaguyod? Ayon sa mga pagsusuri ng mga kilalang analista sa geopolitika, ang desisyong ito ng Washington ay hindi isang pabigla-biglang hakbang, kundi bunga ng 5 pangunahing estratehikong kalkulasyon, yun na naglalayong protektahan ang kanilang kapangyarihan. Ang unang kalkulasyon ay ang paniniwala ng Washington na ginamit lamang ng Tehran ang panahon ng tigil putukan upang muling mag-armas. Ayon sa mga eksperto mula sa Center for Strategic and International Studies o CSIS, ang maikling kapayapaan ay hindi nakatulong sa pagpapahupa ng tensyon. Sa halip, binigyan nito ang Iran ng pagkakataon na isaayos ang kanilang mga nasirang infrastruktura ng militar at maghanda para sa susunod na digmaan. Ipinapakita ng mga ulat ng intelihensiya ng Amerika na mabilis na ikinalat ng Iran ang kanilang mga kagamitang pandigma sa iba't ibang lokasyon upang maiwasan ang mga susunod na pag-atake. Bukod dito, mabilis din nilang inayos ang mga pasilidad na napinsala sa mga nakaraang pambobomba. Ang muling pag-oorganisa sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ay naging hudyat sa Amerika na hindi sumusuko ang pamahalaan ng Tehran. Hindi lamang sa loob ng kanilang bansa kumilos ang Iran. Aktibo rin nilang binuo at pinasigla muli ang kanilang malawak na network ng mga kaalyadong puwersa sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Mula sa pananaw ng Washington, kung hahayaan nilang magpatuloy ang tigil putukan, papasok ang Iran sa susunod na yugto ng komprontasyon na may mas matatag na posisyon at mas malakas na puwersang militar kumpara noong bago pirmahan ang kasunduan. Dahil sa takot na mas lumakas ang Iran, nagpasya ang Estados Unidos na kumilos ng mas maaga bago pa man lubusang makarecover ang Tehran. Ang preemptive strike o paunang pag-atake na ito ay naglalayong pigilan ang anumang plano ng Iran na maglunsad ng sarili nilang opensiba. Ang estratehiyang ito ay nagpapakita na mas pinili ng Amerika ang marahas na solusyon kaysa sa walang kasiguraduhang proseso ng diplomasya sa kasalukuyan. Ang ikalawang kalkulasyon ay may kinalaman sa mga pasilidad ng nuklear sa ilalim ng lupa na itinuturing ng Amerika na isang hindi pa tapos na misyon. Bagamat ipinagmalaki ng White House sa unang kampanya na matagumpay nilang naparalisa ang programang nuklear ng Iran, ang mga bagong pahayag ni Pangulong Trump ay nagpapakita ng kabaligtaran. Malinaw na hindi naniniwala ang Washington na tuluyan nang nawala ang banta ng Iran. Ang banta ni Trump na ganap na wawasakin ng Bundok Pickaxe ay isang hindi direktang pag-amin na ang mga pasilidad ng nuklear ng Iran na nakabaon ng malalim sa ilalim ng bundok ay nakaligtas sa mga nakaraang serye ng pambobomba ng Amerika. Ang mga estrukturang ito ay dinisenyo upang makayanan ang pinakamalalakas na bomba, kaya naman nangangailangan ito ng mas matindi at mas nakapupuksang operasyong militar upang tuluyang mawasak. Sinuportahan din ito ng pagsusuri mula sa Institute for Science and International Security o ISIS. Ayon sa kanila, bagamat humina ang kakayahan ng Iran na magpayaman ng uranium, hindi ito ganap na nabura.
Ang mas ikinababahala ng Pentagon ay ang katotohanan ng mga siyentipiko, inhinyero, at ang kakayahan ng Tehran na muling magtayo ng mga pasilidad ay nananatiling buo at handang kumilos sa anumang oras na ipag-utos ng kanilang pinuno. Ang ikatlong kalkulasyon ay ang paglipat ng sentro ng labanan patungo sa Strait of Hormuz o Kipot ng Hormuz, kung sa nakaraang yugto ay nakatuon lamang ang pansin sa programang nuklear, ngayon naman ay umiikot ang tensyon sa estratehikong rutang ito ng pandaigdigang kalakalan. Dahil sa patuloy na panggigipit ng Iran sa mga barkong dumadaan dito, napilitan ang Amerika na magpadala ng mas maraming puwersang pandagat sa rehiyon. Ayon sa mga ekspertong sino, nagbago na ang papel ng Amerika mula sa pagiging depensibo tungo sa aktibong pagkontrol sa kaayusang pangseguridad sa kipot ng Hormuz. Noong Hulyo 13, hayagang idineklara ni Trump ang muling pagpapatupad ng blockade sa karagatan laban sa Iran. Idinagdag pa niya na ang Amerika ang tatayong tagapagtanggol ng kipot at sisingil ng 20% buwis sa lahat ng dayuhang barkong dadaan dito. Ang hakbang na ito ay naglalayong ipakita sa buong mundo na ang Amerika pa rin ang nagpapasya sa mga pangunahing ruta ng enerhiya. Kung hahayaan ng Washington na kontrolin ng Iran ang kipot ng Hormuz nang walang malakas na tugon, ang kredibilidad ng Estados Unidos bilang gwarantor ng pandaigdigang seguridad sa karagatan ay tuluyang guguho. Ito ay isang panganib na hindi kayang harapin ng kasalukuyang administrasyon sa Washington. Ang ikaapat na kalkulasyon ay ang pagpapalawak ng Iran sa larangan ng digmaan patungo sa mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon. Ayon sa mga pagsusuri ng mga eksperto mula sa Rusya, ang pinakamabilis na nagtulak sa White House na baguhin ang kanilang desisyon ay hindi ang mga pangyayari sa loob mismo ng Iran, kundi ang pagpili ng mga target ng Tehran at ng mga rebelding Houthi na sumusuporta sa kanila sa iba't ibang bansa. Sa halip na limitahan lamang ang kanilang mga ganteng atake laban sa Israel o sa mga base ng Amerika sa Iraq at Syria, pinalawak ng Iran ang kanilang operasyon. Target na rito ngayon ng mga bansa sa Gulpo na nagsisilbing sentro ng mga base militar ng Amerika tulad ng Bahrain, Qatar, Kuwait at United Arab Emirates. Ang pag-ataking ito ay naglalayong ilagay sa buong sistema ng seguridad ng Amerika sa gitnang silangan sa malaking panganib. Sa loob ng maraming dekada, itinayo ng Estados Unidos ang kanilang kapangyarihan sa gitnang silangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng proteksyon sa mga bansang ito. Ngunit sa pamamagitan ng pag-atake sa mga kaalyadong ito, nais patunayan ng Iran na hindi sila kayang protektahan ng Amerika. Kung hindi tutugon ng Washington ng may puwersa, maaaring maghanap ng ibang kasosyo sa seguridad ang mga bansang ito tulad ng Rusya o China. Ang ikalimang kalkulasyon ay ang pangangailangan ng Amerika na muling ibalik ang kanilang strategic deterrence o kakayahang mga atake bilang babala. Ayon sa mga pag-aaral ng Atlantic Council sa Amerika at Chatham House sa Britanya, ang bagong serye ng pag-atake ay hindi lamang para parusahan ng Iran, kundi upang patunayan sa buong mundo na ang lakas militar ng Estados Unidos ay nananatiling pinakamakapangyarihan at hindi dapat hamunin. Matapos ang maraming buwan ng labanan, napanatili pa rin ng Iran at ng kanilang mga kaalyado ang kakayahang maglunsad ng mga sopistikadong pag-atake gamit ang mga missile at drone. Nagdulot ito ng pag-aalinlangan sa maraming bansa kung may bisa pa nga ba ang pananakot ng Amerika. Sa gitna ng lumalalang kompetisyon sa pagitan ng Amerika, Rusya at Sina, hindi papayagan ng Washington na magmukhang mahina ang kanilang bansa. Sa huli, ang pagbabalik ng digmaan sa Iran ay isang malinaw na mensahe ng Amerika sa lahat ng kanilang mga katunggali sa buong mundo. Handa silang gumamit ng matinding lakas militar upang ipagtanggol ang kanilang mga interes at kaalyado. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan sa rehiyong ito upang ihatid sa inyo ang pinakabagong balita